kinumpirma na ng Israel ang pagkamatay ng inaakalang susunod na leader ng Hezbollah sa isang airstrike sa timog ng Beirut noong unang bahagi ng Oktubre. Sa isang pahayag noong Martes ng gabi, sinabi na ng militar ng Israel na ang mga pag-atake sa area ng Dahiye ay pumatay kina Hashem Safieddine at Ali Hussein Hazima, ang pinuno ng intelihensya ng militanteng grupo. 3 linggo nang nakalipas. Ito ang unang pagkakataon na kinumpirma na nga ng Israel ang pagkamatay ng pinakamataas na opisyal ng Hezbollah matapos ang dating pangkalatang kalihim na si Hassan Nasrallah. Si Safieddine ang pinuno ng pinakamataas na katawan sa paggawa ng desisyon ng Hezbollah, ang Executive Council, at inuulat na siya ang napili bilang kahalili ni Nasrallah ilang taon nang nakalipas. Siya rin ay pinsan ng dating pangkalatang kalihim at nakitaan siyang mayroong kaparehong kalidad at katangian na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang grupo na nasasakupan ni Nasrallah. Wala nga talagang nakakaalam sa kanyang nakapalaran matapos ang pag-atake ng Israel sa Dahiye noong October 3, na ayon sa Israel ay tinarget sa isang underground bunker kung saan nakatira ang mga matataas na leader. Iniulat na hindi nakapag-re-establish ng kontak ang Hezbollah kay Safieddine mula ng pag-atake at pinigilan ng mga rescuer na makapunta sa lugar kung saan naganap ang pangbobomba. Sa pagkamatay ni Safieddine, tanging si Naim Qassem, ang Deputy Secretary ng General ng Hezbollah, ang natira mula sa mga nakikitang nakakataas na leader ng grupo. Si Qassem ang naging mukha ng grupo mula nang napaslang kay Nasrallah. Ngunit hindi siya kasing sikat sa mga taga-suporta ng Hezbollah tulad ng yumaong pangkalatang kalihim. Hindi pa alam kung sino ang magiging susunod na leader ng grupo. Sa isang talumpati, 2 linggo nang nakakalipas, sinabi ni Qassem na ang pagtatalaga ng bagong leader ay isang komplikadong proseso at nangangailangan ng mahabang oras. Kasama ng mga suntok sa buwan na kanilang pamunan ng politika, halos lahat ng mataas na military na commander ng Hezbollah ay napatay na ng Israel sa nakaraang 3 buwan lamang. At ito ang bagay na matinding pinoproblema ngayon ng Hezbollah. Ayon sa Israel, ang pag-atake na pumatay kay Safieddine ay pumatay din ng 25 na iba pang mga leader ng Hezbollah. Ganun na kadami ang napatumba ng Israel. Noong nakarang linggo lamang ay napatay nga ng Israel ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar sa Gaza. Sinabi ng kalihim ng United States na si Antony Blinken sa isang pagbisita sa Israel noong Martes na dapat samantalahin ng mga leader doon ang pagkamatay ni Sinwar bilang pagkakataon upang wakasan ang digmaan sa Gaza at Israel at gayon din na matiyak ang paglaya ng mga hostages na kinuha bilang bahagi ng nakamamatay na pag-atake ng Hamas na nagsimula ng digmaan. Binigyan din ni Blinken ang pangangailangan para sa Israel na gawin ang higit pa sa anumang mapapabuti ang daloy ng humanitarian aid sa mga Palestino. Tinawag ng tanggapan ng punong ministro si Benjamin Netanyahu ang kanyang pagpupulong kay Blinken na tumagal ng higit sa 2 oras na palakaibigan at produktibo. Sa kabila na nga ng pagkalugi sa kanilang estruktura ng pamunuan, iginit ng Hezbollah na napapanatili pa rin ng grupo ang kanilang lakas sa organisasyon. Sinabi ng grupo na ito ay napatunayan sa sinabi nilang kawalan ng progreso ng Israel sa Timog Lebanon. Ang mga mandirigma ng Hezbollah ay nakikibahagi pa rin at patuloy sa mga pang-araw-araw na labanan laban nga sa mga sundalo ng Israel
mula nang inanunsyo ng Israel ang kanilang paglusob sa kalupaan sa Lebanon noong September 30. Nakita nga sa mga angkangke ng Israel sa nayon sa kahabaan ng hangganan ng Israel at Lebanon, at ang buong bayan ay nawasak sa Timog Lebanon sa pamamagitan ng malalayong detonation ng Israel at paggamit nga ng iba't ibang klase ng pampasabog at strike. Sinabi ng Israel ng kanilang operasyon sa lupa at timog ng bahagi ng Lebanon ay naglalayong pahinain ang infrastruktura ng Hezbollah sa kabaan ng hangganan upang maiwasan na ang grupo na maglunsad pa ng mga cross-border na pag-atake sa Israel. Ang lawak ng tagumpay ng Israel sa kanilang misyon ay hindi pa rin malinaw na may limitadong access ang media sa Timog Lebanon. Si Safeddin ay pinanganak noong 1964 sa Timog Lebanon at isa nga sa mga nagtatag ng Hezbollah. Iniisip na siya ay nagtagal sa Qom, ang lungsod ng reliyon sa Iran, at pinagkatiwalaan ng Hezbollah sa iba't ibang mga gawain sa loob ng ilang dekada na, kabilang ang pamamahala sa malawak na portfolyo ng legal at illegal na negosyo ng organisasyon. Ang United States at Saudi Arabia ay inilagay siya sa kanilang mga listahan ng mga itinalagang terorista noong 2017. Hindi tulad ni Nasrallah na namuhay sa pagtatago sa loob ng mga taon, patuloy na lumabas si Safeddin sa mga kamakailang pampolitika at relihiyosang kaganapan. Sa nakaraang taon, ang mga hostilidad laban sa Israel, siya ay nagbigay ng talumpati sa mga libing at iba pang mga kaganapan na matagal nang iniiwasan ni Nasrallah para sa madahilan ng kanilang seguridad laban sa mga kalabang bansa. At sa mga nakarang araw din ay pinalakas ng Israel ang kanilang aerial campaign sa Lebanon na umaatake sa infrastruktura na konektado sa isang bangko na kaakibat ng Hezbollah, ang Al-Qard Al-Hassan, na inakusahan nila na nagpopondo nga sa organisasyon. Ang bangko na bahagi ng makatawid ng arm ng Hezbollah ay may higit na 30 na gusali sa buong Lebanon. Nagpatuloy din ang Israel sa mga pag-atake sa Greater Beirut noong Lunes ng gabi, at ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 18 tao, kabilang ang 4 na bata, at nasugatan din ang 60 sa isa pang pag-atake sa Dahieh. Ang pag-atake ay nagdulot din ng malaking pinsala sa kalapit na lugar, which is ang Rafik Hariri University Hospital, ang pinakamalaking pampublikong ospital sa Lebanon. Nag-launch ng Hezbollah ng isang rocket salvo sa Kiryat Shmona, hilagang bahagi ng Israel, pati na rin ang pag-down ng isang Israeli Hermes 450 drone gamit ang surface-to-air missile noong Martes ng hapon. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel matapos nga na ilunsad ng Hezbollah ang mga rockets laban sa Israel noong October 8, 2023 bilang pagkakaisa sa atake ng Hamas isang araw bago iyon. Dramatically ay tumaas talaga ang labanan mula nang ilunsad ng Israel ang Operation Northern Arrows noong September 23. Mahigit 2,500 na nga katao ang napatay at higit na sa 11,850 naman ang sugatan sa Lebanon sa mga nakaraang taon.